Nanawagan po ngayon ang ilang grupo ng mga negosyante at ilang pong mga nasa sektor ng edukasyon at mga grupo po ng mga pare na maipasa po sa Kongreso ang isang tunay na anti-political dynasty bill. Sa inilabas pong pahayag na higit sa 30 mga business organizations at ilang pang grupo, sinabi nitong hindi sila kontento sa sinusulong na House Bill number 6771 ni na House Speaker Bo GD at Congressman Sandro Marcos. Hindi raw kasi nito tunay na malulutas ang problema sa mga political dynasty dahil papayagan pa rin sa panukala ang substitution at rotation sa kada pwesto ng mga magkakamag-anak. Ayon po sa mga business organizations, malaki ang epekto sa negosyo ng mga dinastiya dahil sila ang madalas na kumokontrol sa lokal na ekonomiya at negosyo sa kada bayan o lalawigan. Kaya panawagan nila sa publiko at sa Kongreso magpasa nga po ng anti-political dynasty bill. Para ito sa publiko naman sa tinatawag na pamamagitan po ng People's Initiative. Kung hindi nga daw po lulusot sa Kongreso ang totoong nakabimbing na anti-political dynasty law. Aminado naman ang Commission on Elections na kailangang lumusot sa butas ng karayom bago maipasa ang anumang anti-political dynasty bill sa Kongreso. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may mga komplikasyon o problema ang kada bersyon ng panukala sa Senado at Kamara. Kabilang dito ang hindi mapagkasunduan kung hanggang anong degree of consanguinity o level ng magkakadugo ang pagbabawalang tumakbo ng sabay-sabay. Kung papasa naman daw ang naturang panukala, dapat ding amyendahan ang Omnibus Election Code para mas maging epektibo ang isang anti-political dynasty law. Umaasa rin ang COMELEC na hindi ibibigay sa kanila ang trabaho na bumalangkas ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng panukala. Hindi pwedeng si COMELEC ay mag-intrude o tumapak sa kapangyarihan mismo ng Kongreso na parang kami ang gumagawa ng batas. So sana po, ang sabi po natin, maliwanag na po sa batas para po kami ay kung paano na lang yung enforcement, yung administration. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng programang ito kahapon. Sa ibang balita po naman, ayaw pa rin po namang paawat ng Chinese Embassy sa pagbatikos nito sa ilang mga senador, partikular po yung mga nagsasabing bully ang China. Kabilang sa mga lumagda sa resolusyon na kumukondena sa China, si Senador Raffy Tulfo na gusto raw pong papalitan na ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Jing Quan. Tinawag niyang balat sibuyas, insensitive at agresibo daw ang China. Banat naman ng Chinese Embassy, sila ang paulit-ulit na binabanatan at tinatakot at binalak pa raw silang ideklarang persona non grata. Tingin naman ng ilang senador, mas mainam daw po na mag-usap ang ambasador ng ating bansa at si Chinese Ambassador kasama ang DFA para matalakay kung paano papahuhupain ang tensyon. Naghain naman ng counter-affidavit si dating Senador Bong Revilla kaugnay ng kinakaharap niyang reklamong plunder. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP si Revilla nang dumating sa tanggapan ng Department of Justice kahapon. Dumalo si Revilla sa preliminary investigation para sa reklamong plunder, anti-graft and corruption o anti-graft and corrupt practices, direct bribery at korupsyon. Nag-ugat yan sa higit 92 million pesos na flood control project sa Bulacan. Kapwa-akusado ni Revilla ang mga dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia na humarap din sa DOJ. Matatandaang si Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa pagtanggap umano ng kickback sa flood control project. Pero mariin pa rin niya itong pinabubulaanan. Wala kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. Yan po ang tinig ni dating Senator Bong Revilla. Sa ibang balita po naman, abay itinaas po sa 20 million pesos ang alok na babuya sa sino man pong makapagtuturo kung nasasaan na si Atong Ang. Bitbit ang arrest warrant. Sinuyod po ng mga taga-NBI ang bahay ng mga anak ni Ang sa loob ng isang mamahaling subdivision dyan sa Makati. Pero sa huli, wala pong Ang na nakita. Suma total, meron pong 5 arrest warrant
na inilabas po ang 3 hukuman sa Laguna at Batangas laban po sa puganteng iniuugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Pinakahuli dyan ang arrest warrant mula po naman sa Regional Trial Court ng San Pablo City, Laguna. Naharap po si Ang sa mabigat pong kasong may kaugnayan sa kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Kasado naman na ang Part 3 ng Trillion Peso March na planong isabay ng ilang grupo sa paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25. Pangungunahan ng Caritas Philippines ang kilos protesta kasama ang ilan pang civic groups sa bansa. Ayon sa organizer na si Kiko Aquino D, may final coordination meeting sila sa Lunes para isapinal na ang mga plano at permit. Ang Trillion Peso March ay laban sa korupsyon, laban sa anti-dynasties. So yung mga malinaw na panawagan po. At nandyan pa rin yung ikulong na yung mga kurakot. We'd like to see na dapat lahat ng mga involved dito sa issue na ito, dapat walang sinasanto kung ano man yung relasyon natin sa presidente, sa vice-presidente o kung sino man. Dapat managot kung may kinalaman po kayo dito sa flood control. Yan po ang tinig ni Trillion Peso March organizer Kiko Aquino D. Samantala, binanatan po naman ni Vice President Sara Duterte ang pagbasura ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Tingin ni VP Sara, malinaw daw na mayroong impeachable offense si Pangulong Jr. Ako di ba ang nagsabi pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Tinig po ni VP Sara Duterte, pero kung si Marcos Jr. daw ligtas na sa impeachment, may nakabimbim po naman 3 reklamo ngayon laban sa bise sa Kamara. Naghahanda daw po ang depensa niya para ho sa naturang impeachment complaint. Natanong din po ng News 5 si VP Sara kung tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posibleng makalaban daw sa pagkapangulo sina Senador Risa Ontiveros o Naga City Mayor Lenny Robredo, pero hirit ng bise. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!